Pinaghahanda ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang Northern Luzon Command sakaling lusubin ng China ang Taiwan. I-extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them. Paano kung sumali ang Pilipinas sa gulo sa pagitan ng Taiwan at China? Matagal nang mainit na usapin sa Asya ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Habang maraming bansa ang nananatiling neutral o maingat, ang Pilipinas, dahil sa lokasyon nito, mga alyansa at koneksyon sa ekonomiya, ay posibleng maipit sa gulo kung magkaroon ng digmaan. Pero paano kung aktwal na sumali ang Pilipinas sa labanan, kampi sa Taiwan at mga kaalyado nito laban sa China? Ito ay magkakaroon ng malawakang epekto, militar, ekonomiya, politika at sa lipunan para sa bansa at sa buong rehiyon. Tara at tuklasin natin ang epekto at pwedeng mangyari sa bansa natin. Ang banta ng invasion. Noong mga nakaraang taon, lalong naging agresibo ang kilos ng China sa paligid ng Taiwan Strait. Maraming beses nang nagpaikot-ikot ang mga fighter jets at naval vessels ng China sa paligid ng Taiwan, isang anyo ng military intimidation. Bukod pa rito, patuloy rin ang pagpapalakas ng puwersang militar ng China mula sa mga barkong pandigma hanggang sa missile systems na kayang tumama sa Taipei sa loob lamang ng ilang minuto. Ayon sa ilang eksperto, ang posibilidad ng isang full-scale invasion ay hindi na lang hypothetical. Kapag ito'y nangyari, hindi ito magiging isolated conflict. Sa halip, posibleng madamay ang mga kaalyado ng Taiwan, partikular ang Estados Unidos, at syempre, ang mga bansang malapit sa lugar ng gulo gaya ng Pilipinas. Ang papel ng Pilipinas. Bilang isa sa mga pinakamalapit na bansa sa Taiwan, geographically at strategically, natural lamang na mahalaga ang papel ng Pilipinas sa anumang posibleng digmaan sa Taiwan Strait. May umiiral na Mutual Defense Treaty, MDT ang Pilipinas at Estados Unidos simula pa noong 1951. Ibig sabihin, kung sakaling magkaroon ng armed attack sa alinmang panig, ituturing ito bilang pag-atake sa parehong bansa. Noong 2023, mas pinatatag pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, kung saan pinahintulutan ng Pilipinas ang US na gamitin ang ilang base militar sa bansa. Mahalaga ito dahil isa sa mga bagong lokasyon ay matatagpuan sa Hilagang Luzon, malapit sa Taiwan. Handa na ba ang Pilipinas? Number 1 militar na kahandaan. Kung purely military capability ang pag-uusapan, ang Pilipinas ay hindi pa handa sa isang full-scale regional conflict. Kulang tayo sa modernong kagamitan. Wala tayong submarino, missile defense systems at limitadong bilang ng barko at eroplano. Sa katunayan, madalas tayong umaasa sa tulong militar mula sa mga kaalyado gaya ng US at Japan. Gayunpaman, unti-unti nang bumibilis ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP. May mga bagong fighter aircraft mula sa South Korea, FA-50, mga bagong barko at radar systems. Ngunit sa isang malaking giyera, mananatili tayong nasa defensive posture at depende sa suporta mula sa mas malalakas na bansa. Number 2, ekonomiya at infrastruktura. Isang malaking concern ay kung paano tatamaan ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung sakaling magkaroon ng giyera, malalagay sa panganib ang shipping lanes sa South China Sea at Taiwan Strait na siyang daluyan ng malaking bahagi ng kalakal ng bansa. Tataas ang presyo ng langis, babagal ang kalakalan at posibleng mawalan ng trabaho ang libu-libong OFW sa Taiwan. Bukod dito, wala ring sapat na infrastruktura ang Pilipinas para tanggapin ang malaking bilang ng refugees o evacuees mula Taiwan. Ayon sa ilang ulat, tinatantiyang aabot sa daan-daang libong Pilipino sa Taiwan ang maaaring kailangang i-evacuate kung sumiklab ang digmaan,
May plano na ang gobyerno ngunit hindi pa ito sapat. Number 3, diplomasya at internasyonal na posisyon. Maingat ang posisyon ng Pilipinas. Habang tumatanggap tayo ng suporta mula sa US, patuloy rin tayong nakikipag-ugnayan sa China, lalo na sa usapin ng ekonomiya. Isa ito sa mga mahirap na bahagi ng foreign policy, ang pagpapanatili ng balansing relasyon sa dalawang magkatunggaling superpower. Ngunit sa mga huling pahayag ng gobyerno, tila mas lumalapit na tayo sa US at sa ideyang dapat ipaglaban ang demokratikong pamahalaan ng Taiwan at ang freedom of navigation sa rehiyon. Ang pagbibigay daan sa EDCA sites ay malinaw na indikasyon na inihahanda ng Pilipinas ang sarili para sa mas aktibong papel sa regional security. Mga panganib at paghahanda. Kung sumiklab ang giyera, may mga seryosong panganib. Airspace at waters. Pwedeng maapektuhan ang airspace ng Hilagang Luzon at maging ang mga airport ay maaaring gamitin ng US military na posibleng maging target ng China. Cyber attacks. Posibleng tamaan ng cyber warfare ang ating banking systems, komunikasyon at utilities. Internal unrest. Kung hindi handa ang gobyerno, maaaring magdulot ng panik, kakulangan sa pagkain at kawalan ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Kaya ang tanong, handa na ba tayo? Ang sagot, hindi pa ganap. May mga hakbang na tayong ginagawa, pero marami pang dapat paghandaan. Mula sa military modernization, contingency planning para sa OFWs, diplomatic strategies, hanggang sa pagpapalakas ng ating sariling ekonomiya at seguridad. Konklusyon, ang posibleng invasyon ng China sa Taiwan ay hindi nakatang-isip lang. Isa itong lumalalang banta na posibleng magpabago sa rehiyonal at pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. At bilang bansang malapit sa sentro ng tensyon, kailangang paghandaan ito ng Pilipinas sa lahat ng aspeto, hindi lang sa armas kundi sa politika, ekonomiya at diplomasya. Sa panahon ngayon, ang tunay na lakas ay hindi lang nasusukat sa bilang ng tangke o eroplano, kundi sa bilis ng aksyon, katatagan ng ekonomiya, tibay ng relasyon sa mga kaalyado, at kakayahang manatiling matatag sa gitna ng gulo. Like, share, and subscribe and follow my videos. Hit mo na din ang notification bell para ma-update ka sa mga parating kong videos. Salamat sa panonood. God bless. Peace out.